Kakapasok lang, OMG, Kaufman, binayaran. Hala, ano ba ang totoong dahilan sa pag-atras ni Kaufman? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Attorney Nicolas Kaufman nagbitiw bilang abogado ni FPRRD sa ICC case. Aba, si Attorney Kaufman nagbitiw. Aba, kaya pala may napapanood akong mga vlogger na iniinsulto si PRRD kasi nga bumitaw si Attorney Kaufman sa pagiging abogado niya. So, ito pala, totoo. Aba, bakit? Nagbigay na ng official na pahayag ni si Attorney Nicolas Kaufman matapos siyang maghain ng request to withdraw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam na ibinahagi ni Alvin and Tourism Facebook page, nagpasalamat si Kaufman kay PRRD at sa libu-libong supporters na sumuporta umano sa kanyang trabaho bilang abogado ng dating Pangulo. Ito ang sabi niya. It has been a privilege for me to represent the former president. I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf. Nagbigay rin siya ng mensahe na tila nagpapahiwatig na kumpiyansa sa bagong hahawak sa depensa ni PRRD. If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands. Sabi niya. Nagtapos pa si Kaufman ng isang mensaheng may basbas para kay dating Pangulong Duterte sa pamilya nito at sa sambayan ng Pilipino. May God bless the former president, the Duterte family, and the Filipino nations. Nauna nito lumabas ang public redacted version ng counsel request to withdraw na inihain sa ICC Trial Chamber 3 nitong May 8, 2026. Nakasaad sa dokumento na natapos umano noong March 31, 2026 ang isang taong engagement ni Kaufman bilang abogado ni PRRD. Counsel was originally engaged to represent Mr. Duterte for the period of 1 year. This engagement terminated on 31 March 2026. Ayon pa sa dokumento, personal umanong kinumpirma ni FPRRD ang pagbitiw ni Kaufman at ang kanyang kagustuhang kumuha ng bagong abogado para sa nagpapatuloy na ICC proceedings. Ano yung pinalitan si Kaufman? Or natapos na yung pag-ano niya kay PR? Di ba hindi naman matatapos yun hanggat may kaso yung kliyente mo? Ano ba talaga? Sabi niya, yesterday, the defense team visited Mr. Duterte and documented both Mr. Duterte's release of counsel from his representation and his desire to hire replacement counsel. Hindi naman isinapubliko sa redacted filing kung sino ang papalit kay Kaufman, ngunit sinabi rito na handa na umano ang bagong counsel na akuin agad ang depensa ni FPRRD at dumalo sa nakatakdang status conference sa May 26 at 27, 2026. So, yun na. Salamat po, Attorney Kaufman. Ayun. Bilib na bilib ako sa abogadong ito. Pero sayang no, nakakahinayang dahil kumbaga marami na ring trinabaho si Kaufman di ba? Dito sa kaso ni PRRD na to. Na syempre buong akala natin siya na talaga ang isa sa mga magiging matinding abogado ni PRRD. Pero ito, dumating yung
pag-alis ni Kaufman, no, hindi na siya magiging abogado ni PRRD. Dahil alam naman natin kasi si Kaufman, syempre nababalita naman na meron siya mga kasong hinahawakan dati na talagang as in na magaling talaga siya. Na subok na talagang napapawalang sala niya kahit mabibigat ang mga kaso sa mga ganyan eh. 'Di ba? Pero eto, parang nakakahinayang naman, 'di ba? Hindi siya mayabang. Oo. Pag tinatanong siya, diretso ang sagot. To me, he speaks from his heart. And to me, ginawa niya ang lahat na makakaya niya para depensahan si Tatay Digong. And nakakalungkot dahil nandiyan pa rin si Tatay sa tuluyan nang naibasura yung motion nila ng jurisdiction. Ibig sabihin, ang ICC may hawak kay Tatay Digong, kaya tuloy-tuloy na po ang trial. Hindi naman kasi yung kay Tatay Digong naman kasi parang sa ano yan eh, parang sa flood control project. Hanggat hindi nagbabago ang administrasyon, hindi natin makikita yung tunay na kasagutan diyan. Hindi malulutas yung problema na yan. Kung gusto nating malutas yan, yung flood control project na yan, hintayin nating matapos at magkaroon ng bagong administrasyon. Yung administrasyon, alam nating walang closeness sa administrasyon ngayon. 'Di ba? O, 'di ba? O para hindi tayo bias, yung walang closeness sa iba. Eh paano pag nanalo si PP Sara? Eh, problema na nila 'yun, bahala sila. Bahala sila kay BP Sara, no? Kung paano gagawin nila kay BP Sara ang paghilot-hilot. Parang kay PRRD lang din yan. O. Kumbaga, yung kaso ni PRRD, talagang alam natin na tatagal palang tatagal yan. Kasi alam naman natin eh. Diba? Pakiramdam ko, may mga humaharang dyan. Kasi kung sa ebidensya lang, yung sinasabi, pero yung sinasabi ng iba, napakabigat daw ng ebidensya ni PRRD. May nakita pa nga ako isang vlogger kung makatawa eh. Sa sobrang bigat daw ng ebidensya ni PRRD, hindi na daw kinaya ni Kaufman, nilayasan si PRRD. Yun yung isang vlogger na tumitira kay Francis Leo Marcos. Yung nag-guest din dun sa ni Makagago. Dun sa channel ni Makagago. Oo, yung vlogger dati ni Leo Marcos, no? Hindi si JC, ako kilala ko kasi si JC. Si JC de la Cruz, kilala ko yun eh. Yung isa, yung nag-guest kay Makagago na dating vlogger ni FLM. Ayun. Yun, natatawa nga ako sa kanya eh. 'Di ba na nagbitaw si Kaufman kasi ang hindi na kanya yung ebidensya, 'di ba? Malakas na ebidensya kay PRRD. Lang yan naman. Mag-review ka naman paminsan-minsan, 'di ba? Katayo, kumbaga yung mga sinasabi mo, may masabi lang eh. Paano mo naman masasabing ganun? Eh, kitang-kita naman natin, no? Di nila sa PRRD dyan, kinulong pero kulang ang ebidensya. Diyos ko naman. Kung tutuusin, sa hina ng ebidensya na yan, dapat pinalaya na yan eh. Diba? Eh, kaso hindi naman mapapalaya yan eh. Alam naman natin kasi, kontrolado nila yung ball game. Oh. Kaya sa totoo lang, mag-iiba lang din yan. Matatapos lang din yan kung mag-iiba din talaga ang administrasyon. Ganun lang naman yan eh. Diba? Pero hanggat ganito pa rin is, baka sabihin ng iba, bakit nasa ICC naman yan? ICC na bahala dyan. Talaga. Jesus Maria Joseph. Si PRRD nga, nadala dyan, di ba? Nadala ng kusa eh. Hindi naman kinuha si PRRD ng ICC, dinala kusa eh. Ipagdasal natin na ang bagong council o abogado ni Tatay Digong ay katulad din ni Atty. Kaufman. Hindi pa naipayag kung sino, but I believe dahil abogado rin si Tatay Digong, alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. So, the best thing na magawa natin ngayon, mga kapwa ko Dides, is to pray. Yes. For the whole Duterte family. Yun po ang aking ginagawa. Pagsubok lang Araw-araw yan sa po mga yan. Duterte. Una, kay Tatay Digong, yung kanyang comfort. Ang hirap kaya yung ganyan. Mabigla kang, halos hindi ako makapaniwala na nangyari. Kaya lang, nandiyan na tinanggap ko na. March 11, tama ba yun? 2025.
Hindi ko yun makakalimutan sa buhay ko, yung ginawang group Oo. effort ng administrasyon ito. Malaki. Anyway, Diyos na lang bahala. Malaki yung Sabi ginawa ng nilang Diyos is, pekilat. vengeance is mine. Kaya wag na tayong Lahat, mag-isip. lahat naman kasi may tamang pagkakataon. Kumbaga panahon kasi nila ngayon eh. 'Di ba? Pinakita kasi nila yung power. Pinakita namin na kami ang nasa power. Kami ang nasa kutungkulan ngayon. Hindi nyo kami pwedeng kontrahin. Hindi nyo kami pwedeng kalabanin. Yan yung mga bagay na hindi ginawa ni PRRD sa mga taong bumabanat sa kanya dati nung presidente siya. Binigyan niya ng laya lahat ng mga bumabanat sa kanya. Pero eto, 'di ba? Kita naman natin dahil sa kalakasan ng mga Duterte, lalong-lalo na nung eleksyon, is para mabawasan ang lakas ng mga Duterte, gumawa sila ng mga paraan para humina. Pero hindi naman 'yun ang hindi umepekto. 'Di ba? Mas lalong nagngit-ngit ang taong bayan, lalong nagkaisa, lalong nanalo ang mga Duterte, lalong nakakuha ng simpatya ang mga Duterte. 'Di ba? Doon pa lang makikita mo na eh. Kahit anong ginagawa niyong paninira sa mga Duterte, hindi pa rin nagbabago yung suporta ng tao. 'Di ba? Kung may magbago man, isa, dalawa, pero nandoon pa rin. Kita naman natin, solid pa rin ang suporta sa kanila. 'Di ba? Kung ano-ano pa man, tanggapin na lang. Acceptance is the key. I believe mayroong plano ang Diyos, bakit niya inalaw ito. No, kung umalis man si Attorney Kaufman, kung ano ang problema, hindi natin alam. Siyempre, nasa sa kanila na rin yan. 'Di ba? Attorney Kaufman, ano ba talaga ang dahilan? Baka naman ikaw baka naman na-magic ka na rin. Sa ngayon, di pa natin alam bakit niya inalaw. But in the end, Romans 8:28, anong sabi sa Bible? For all things, God works for good to those who love Him, Yes. to those who are called according to His purpose. So, masama itong nangyari kay Tatay Digong ngayon, para kay BP Sara, sa pamilya Duterte, para sa atin, masama. Kaya lang, sabi ng Bible, in all things, God is doing for good. At napatunayan ko na sa buhay ko. Ilang beses nang nangyari na masamang nangyari sa akin, but later on, I realized may magandang plano pala ng Diyos. Bakit niya inalaw yung mga masasamang Totoo. nangyari sa akin? Totoo. Kaya mga kaibigan, sa buhay nyo, I don't know kung anong pinagdadaanan nyo ngayon. Nako. Trust and obey. Yun ang aking, may kanta niyan eh. Trust and obey. Yan ang gusto For ko, there's General no Manas. other way Yes. to be happy in Jesus but to trust and obey. Yeah. Hindi ko na maidetalye. Sa napakaraming pagkakataon na masamang nangyari sa akin, but later on I found out that it is for my good. I just continued trusting. Kumbaga, And- sa lahat ng mga masasamang nangyayari sa iyo, may plano ang Diyos. Kumbaga, di ba? Kumbaga, huwag pangunahan. Alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Ay, dati, kung tayo nagkakaroon ng pagsubok sa buhay natin, alam natin yan. May plano ang Diyos. Di ba? Kumbaga, ibigay na natin sa Kanya. Ipagdasal lang natin, naggabayan niya tayo lagi at malagpasan lahat yan. Tulungan niya tayo. No, ganyan naman ang Diyos na nasa langit na alam natin na hindi niya tayo pababayaan. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay talagang buong puso na nagtitiwala sa kanya. Ganun yan. obeying what the Lord wants me to do. Ayun, natatay natunghayan ng video na nagmula kay Boses ng Bayan PH at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.